Eto na nga ba ang magpapayaman ngayon sa Pilipinas? Nako, may matinding pasabog si Pangulong Bongbong Marcos. So, eto guys, magandang pag-usapan to mga sangkay dahil nga po, ngayon, marami po ang hindi nakakaintindi kung ano ito. No, itong malaking pasabog ni PBBM. Pag-usapan po natin yan. But anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, no, tayo po ay nakarating na nga po sa 1.56. Umakyat na po tayo sa 1.56 million subscribers. Kaya naman kung hindi ka po nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button. Sa baba ng video na to, i-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright. Shoutout pala sa lahat ng mga Solid Sangkay na nanonood ngayon. Comment down below, hashtag Solid Sangkay, kasama po ang inyong mga lugar. Ngayon kasi, mga Sangkay, ito ang balita. Hindi ito napapansin ng marami. Akala nila wala-wala lang to. Yung iba nga po, bad trip sila. Bakit daw ganun? Hindi kasi nila naiintindihan mga Sangkay. Ngayon, sabi dito, foreign investors may now lease privately owned lands for nearly a century under a new law signed by President Ferdinand Marcos Jr. in a bid to entice more global businesses into the country. Ayan po mga sangkay ha. Foreign investor may now lease privately owned lands for nearly a century under a new law na pinirmahan po ni PBBM. So, ito patungkol mga sangkay sa foreign investment. Alam nyo, kapag maraming mga investors na pumasok sa isang bansa, yun po yung magpapayaman sa isang bansa. Mamaya, bibigyan ko kayo ng mga halimbawa mga sangkay na mga bansa na yumaman dahil po dito. Kasi, alam nyo, wag na po tayo umasa sa mga politiko. Alam niyo, ang solution talaga dito, papasukin yung mga dayuhang negosyante. Ito po yung tinuturo mga sangkay ng correct movement. Pero mas wider pa kasi ang gusto talaga namin mga sangkay na mangyari, na mga nagtutulak niyan, na maituloy na yung economic charter change, na mabuksan po talaga ng husto ang ating bansa pagdating po sa mga dayuhang negosyante. Kasi sa Pilipinas, kapag halimbawa magnenegosyo yung mga dayuhan, pambihira. Kailangan po, mga sangkay, may kapartner po siya na Pinoy at may hatian po doon, mga sangkay. Kung kaya't nawawalan po ng gana yung mga foreign investors. Pero ito, mga sangkay, itong ginawa ngayon ni PBBM, ito po ay magbibigay ng pampakilig ito sa mga dayuhang mga negosyante. Kasi yung mga dayuhang negosyante, para po yan sila mga spotter. Kumbaga, lagi po silang naghahanap saan kaya pwede magnegosyo na bansa. Ngayon, ayon nga po sa report, kaya po mahina yung paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Pero good job kay PBBM ngayon kasi lumalago yung ekonomiya. Pero hindi po ganun kabilis eh. Kaya po mabagal ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa mahabang panahon dahil nga po mga sangkay, wala nga gaanong pumapasok ng mga dayuhang negosyante. Konti lang mga sangkay. Bakit? Bakit sila pupunta dito napakahigpit ng batas natin para po sa mga dayuhang negosyante? Ang dami pa pong kinukurap pa po yung mga dayuhan. Kailangan magbayad kay ganito para makapagtayo ng kanilang negosyo. Kaya tinatamad sila. So saan sila nalipat? Sa mga bansa na open at magaan po ang pagpapapasok sa mga dayuhang negosyante. Ito, bigyan ko lang kayo ng halimbawa mga sangkay. No? Ang China. Ang China po ay isang dating mahirap na bansa. Halos kaparehas po nila yung Bangladesh sa pagiging mahirap na bansa. I-research nyo yung Bangladesh. Talagang nakakadurog damdamin yung bansa na yun na katakot-takot yung kahirapan. Pero ngayon, bakit ganito na po yung bansa ng China? Tingnan po ninyo. For me, mga sangkay, I'm not pro-China kasi nga po pinaglalaban po natin ang West Philippine Sea. Very vocal tayo. Pero gagamitin lamang po natin yung strategiya nila kung paano po pinaganda ng China
ang kanilang bansa sa pamamagitan po ng mga dayuhang negosyante. Ito, mga sangkay, papaliwanag ko sa inyo mamaya kung bakit at ano ang magandang dulot ng ginagawa ngayon ni PBBM pagdating po sa mga foreign investors. Ito, mga sangkay, doon po ito sa Guangzhou, China. So, kaya halimbawa ito, kasi kagaya po ng Singapore, ang Singapore din, nag-open po sila sa mga dayuhang negosyante. Ngayon, mga sangkay, di ba? Napakayaman po ng Singapore. Kita nyo mga sangkay? Kung gaano ka elegante at kagrabe. For me, China po ang pinaka-advance when it comes to pagdating po sa technology at mga structural designs nila, mga sangkay. Grabe, ang lala po talaga. Tingnan po ninyo. Alam niyo yung parang sa cartoons lang natin napapanood. Sa kanila mayroon na. Ganyan po, mga sangkay. Ito pa. Para mabusog po yung mga mata natin. Sino mag-aakala na may mga ganito ng klaseng building sa sa China? Kahit yung Amerika, mga sangkay, taob sa pagdating sa ekonomiya, kayang palag ang China. At ang Amerika ngayon, mga sangkay, naghahabol. Kaya nga po si Donald Trump panay singil sa mga bansa. Pero tingnan nyo, mga sangkay, yung China. Diba? Ganyan po kaganda na ngayon ang China. Sino mag-aakala na makakarating sila sa ganyang klaseng kagandang bansa? Dati po silang diba? Dati po silang kagaya po ng Bangladesh na napakahirap lamang po na bansa. Ang ginawa kasi nila, binuksan po nila yung kanilang ekonomiya. Sabi nga nila, ang kanilang sistema, alam naman po natin na ang China, mga sangkay, ay communist. Ngayon, ang kanilang sistema, dyan, inalis po nila. At nagpapasok po sila sa mga dayuhang negosyante. Kaya ngayon, nagdadagsaan yung mga dayuhang negosyante dyan. Kaya ang yaman na po ngayon ng China. So, bakit nga ba? Ano ba mayroon dito, sangkay? Ito kasi ang mag-iimbita sa mga dayuhang negosyante na magkakaroon sila ng interes sa magnegosyo sa Pilipinas. Ngayon, ganito lang yan. Kapag maraming mga negosyante na papasok sa ating bansa, magkakaroon ng kalaban yung mga yung mga oligarko, yung mga Pilipinong negosyante, mga Chinoy. Kasi karamihan dyan, may mga Chinoy, di ba? Na mga negosyante. Ngayon, kasi ang bansa natin kontrolado by the oligarchs. Kaya nga po, ang mahal po ng mga presyo ng mga bilihin, wifi, internet, napakamahal mga sangkay. Kasi kontrolado po. Sila lamang po ang mayroon sa Pilipinas. Pero kung mayroong mga papasok na mga dayuhang negosyante, magkakaroon po ng competition ng mga negosyo. So, yun po ang magpapaganda. At kapag may competition, when it comes to business, magpapagandahan po sila ng kanilang serbisyo sa Pilipinas. Doon po mangyayari yung medyo bababa, bahagya yung mga bilihin, yung presyo ng bilihin. Tapos dadami yung trabaho, mga sangkay. Bukod sa dadami yung available na trabaho, tataas yung sweldo kasi yung mga dayuhang negosyante, di ba? Tayo nga, mga sangkay. Kapag pumupunta ng ibang bansa, bakit tayo pumupunta doon? Kasi mataas yung sahod. Ganyan po sila, hindi sila buraot. Mga Pinoy lang naman po, mga sangkay, yung buraot pagdating po sa pagpapasweldo. Diba? Magkano lang yung pinakamataas na sweldo dito sa Pilipinas na kakaramihan na sweldo ng bawat Pilipino na namamasukan. Diba? Pero pag nasa ibang bansa ka, tiba-tiba. So, ang mangyayari dyan, kapag marami na mga negosyante sa Pilipinas, tataas yung pasahod. Kasi yung mga dayuhang negosyante, ang matataas na pasahod So, yung mga oligarko na may mga nagmamay-ari ng mga malalaking negosyo sa Pilipinas, no choice sila dyan. Kailangan nila magtaas ng sweldo kasi lalayasan sila ng kanilang mga empleyado kung hindi nila tatapatan yung pasahod ng ibang mga kumpanya ng mga dayuhan. So, ganyan po kaganda ang competition pagdating po sa businesses. Ngayon, isa pa dyan, mga sangkay, sa mangyayari, dahil mataas ng pasweldo, gaganda na po yung buhay ng mga Pilipino. Kagaya po ng nangyari sa China. Ano mangyayari dyan? Magiging edukado halos lahat ng mga kababayan po natin o lahat ng mga Pilipino. Kasi
lahat ng mga Pilipino, since pwede na makapagtrabaho, may available na ng mga trabaho sa Pilipinas, ang mangyayari mga sangkay, papag-aralin na nila lahat ng kanilang mga anak. 'Di ba? Mawawala na po yung mga nanlilimos sa kalye na napakarami dito sa Pilipinas kasi lahat magiging busy na sa trabaho. Ngayon, mga sangkay, pag, na, pagdating ng araw, syempre, lalaki na po yung kita ng gobyerno sa tax, mga sangkay, di ba? Kapag maraming mga negosyante, lalaki ang kita pagdating po sa kaban ng bayan. Dito na mga sangkay, makakapagpatayo ang gobyerno ng mga sandamakmak na mga proyekto na sana hindi po makurap na. Maayos na po yan ni PBBM ngayon. No? Mawawala na po yung mga pipitsugin ng mga infrastruktura, makakapagpatayo na ng mga tulay, kakalsadahan ng mga elegante, at kung ano-ano pa mga proyekto. So, ganyan po ang magiging resulta niyan. Sa madaling sabi, ilang taon mula ngayon, yayaman ng Pilipinas. At good job kay PBBM, guys. Kasi nga po, yung mga dayuhang negosyante ngayon, interesado po talaga sa Pilipinas. Alam nyo ba na napakaraming mga nagnenegosyo ng mga dayuhan na ngayon mula sa ibang bansa? Dahil nga po sa, ewan ko anong ginagawang magic ni PBBM at na nagkaka-interest sila. So ito yung China. Tingnan po ninyo. Gentlemen, welcome to Shanghai. Step into China's world Tingnan nyo yan mga sangkay. Nag-iisang bansa na may ganyang kagagandang mga of building. advanced transportation and stunning architecture. Na hindi po yan nangyari dahil sa nila, mga sangkay. Kumbaga, paghihigpit nila na kani-kanila lamang po mga negosyong inaatupag. Hindi po. Dahil po yan sa mga dayuhang negosyante. Kaya ganyan yan mga sangkay. Tingnan nyo, sobrang elegante. Tingnan nyo, mga sangkay. Ganyan kadami yung mga namamasyal sa China. Dahil sa sobrang ganda talaga. At hindi po yan nangyari, mga sangkay, ng parang wala-wala lang. Nangyari po yan, mga sangkay, dahil po sa mga dayuhang negosyante. Ito po ang ginagawa ni PBBM ngayon. Binubuksan ang ekonomiya natin sa mga dayuhan. O, ito pa. Mga sangkay. Para talagang busog-lusog. O, ayan. 'Di ba yung mga building po nila, sobrang kakaiba na mga sangkay. Ganyan po kalago ang China. Hindi po natin mga sangkay tinotolerate yung kanilang panunupil sa West Philippines Sea. Pinaglalaban po natin 'yan. Kalokohan yung ginagawa nila diyan. Pero mga sangkay, kumbaga ito lang. Ginagaya ni PBBM yung mga bansa like Singapore, China, Vietnam. Ang Vietnam ngayon, mga sangkay, naku, ilang taon na lang din po mula ngayon. Mayaman na po ang Vietnam. Mas mataas na po yung GDP nila kaysa sa atin. Bakit? Ganun din mo kanilang ginawa. Binuksan ang kanilang ekonomiya sa mga dayuhang negosyante. Kaya hindi na po ako magtataka kung mga 5 years from now, ang Vietnam ay isa na pong nakapakayaman na bansa. Na dati, mas mayaman pa po tayo dyan. 'Di ba? Mas mataas po ang kinikita ng Pilipinas. Well, ano po ang inyong opinion? Mga sangkay, ano sa tingin nyo? Ito na mga ba ang umpisa ng dahan-dahang paglago at pagyaman ng Pilipinas dahil po sa ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos? Comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click nyo po yung bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.